Morning. Morning. So alas 6 pa lang ng umaga. Wala nang kuryente dito sa amin. Maalinsangan. So dito natin masusubukan si Bluetti kung kaya niyang pailawin ng buong bahay, electric fan, ref. Yung aircon kasi namin di ko pwede subukan dahil nakarekta siya sa wire sa wall. Hindi yung sinasaksak. Pero yung ref alam ko kaya na ito. Subukan natin. So testingin na lang muna natin yung mga gamit natin dito sa bahay. Lalo na yan, mainit. Yan. Yung gina ko dapat mamaya pagising kan dahil mainit. Maaga nagising pati bata. So testingin natin electric fan, ilaw. At yung iba nating gamit dito sa bahay. Ito alam ko malakas to. Ito yung pinakamalakas, electric ang tawag nito, kettle. Yan, nag-charge na ako ng cellphone. Yan, introducing AC 200L. Yan, 2,400 watts po yan. Naka-charge ako ng cellphone. Ayan, wala pang lumalabas na output nya. So meron tayong 99 hours na pwedeng gamitin. Testingin natin yung electric fan dahil nainitan na sila. Oh, open sesame. So ayan, cellphone tsaka electric fan meron na tayong 53 watts. So meron tayong 21 hours na gagamitin yan. Yan. Dagdagan pa natin. Try natin yung TV. Tsaka yung internet nga pala, yan. Isang napaka-importante. Alin yung saksakan nito? Nando sa likod? Hindi nakasaksak dito? Hindi, yan na lang sa baba. Ayan. Ayan. Yan yung sa internet. Aabot. Huwag mo pa. Mi! Ano namatay? Ayan. Kasama yung internet saka yung CCTV. Pwede na rin yung hindi ito pa nga palang TV. Pasak natin yung TV. Yung CCTV. So ayan, nakasaksak na lahat. May saksak na yung apat na saksakan. Meron po siyang apat na outlet. Lahat dyan pwede tayong magsaksak. Actually meron pa ditong pang USB sa cellphone, pang charge. Tingnan natin. So ganun pa rin, 58. So ayan, nag 58 watts, 59. Meron tayong 18 hours 0.2 para gamitin yan. Ganyan na 58 watts. Mahina lang yung electric fan eh. Ayan, may internet na. Ayan, madilim. Actually ito may ilaw to. Pwede na natin gamitin. You know. O, diba? Diyan natin maaasahan si Bluetti. Actually meron pa kaming isang maliit yun. Gagamitin natin yan sa farm pagka mag-overnight tayo. AC 180 naman yung isa. Mas maliit. Saan may power nito? So yan, meron tayong TV kahit brown out. Pwede nating subukan dito sa rep. Ito kaya niya to. Actually tahimik siya. Hindi mo maririnig yung fan niya. Yung kasing Bluetti AC 180
pag umaandar siya, medyo maingay yung fan niya. Ito medyo tahimik siya. Maririnig mo siya pero hindi ganun kaingay. Kaya mas mainam to kaysa dun sa generator na ano talaga. Kung bibili kayo, ibig sabihin kung mag-i-invest tayo, mas mainam po yung Blue Yeti. Hindi maingay para sa kapitbahay, para sa inyo. Naka-work from home din. Lalo na yung mga nag-opisina, nag-work from home, walang power interruption para dito kung meron ganito. Actually medyo pricey siya pero worth it naman once na nakabili kayo nito. Nagre-range po ito ng $1,500 US. Tapos yun nasa $1,000, no? Nasa 1.2 ganun o 1.1. So yan, si Blue Yeti. Nasa baba po yung link, yung kung saan po kayo pwedeng umorder. Subukan naman natin ngayon yung ref. So ito yung ref namin, maliit lang. Alam ko nasa 75 watts yan or 80. Inverter kasi. Inverter. So try natin kung ilan ng lakas niya. Lalong-lalo na sa outdoor, kung mahilig kayo mag-camping, diba? Napaka laking tulong nito. Yung rep kasi namin walang walang ilaw, siraan na rin. Kaya mandar na siya. Malaki, mataas siya. 100. Pero 75 watts lang yung talaga. 107. Sabihin na natin 100 watts. Ay hindi, bumababa pa eh. Ganyang kalakas. Meron tayong 15 hours para malobat siya. So, yan. Maghapon lang, katulad niya, walang kuryente, magagamit natin yan. Pasensya na po kayo, gaya na sabi ko kanina, yung aircon namin, hindi ko masusubukan dahil nakarekta sa kuryente, sa wall. So ayan, maraming salamat kay Blue Yeti.